Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Kaya ito talagang hinihintay ng Panginoon sa atin. Kaya tayo na po nagpupunta sa kanya iglesia upang makita ng Diyos kung paano tayo at pupuri at magsasamba sa Diyos. Amen? Dapat, kaya nga, papunta pa lamang tayo sa kanyang iglesia, nandun na ating kaganahan, kasiyahan, upang patuloy natin madama ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya pag nandito tayo sa iglesia, tayo ay sumasamba sa Diyos, huwag tayong papayag na hindi natin nararamdaman ng presensya ng Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na maranasan natin lahat ng bagay nito upang mabanggit at masabi natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen! Gising na po ba tayo? Amen! Makatulog pa. Praise God. Hindi natin maintindihan kung anong salita ng Diyos na patuloy na babahagi sa atin sa umaga nito. Hallelujah. Sabi nga, you want to grow? Sabi nga, gusto mo lumago sa Panginoon? We want to grow? Amen! Yes. If you want to grow, you must go. Sabi nga po. Hindi po pwede na hindi tayo sumusulong. Kailangan nag-grow tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Amen! Praise God. Hallelujah. Purihan ang Diyos. Hallelujah. Ating nga mapalad tayo pagkat nandito tayo ngayon sa umaga nito. At bago lahat, another isang buwan na lang, bagong ano na naman. Ano na pa ngayon? Oo. Kamusta na mga kapatid? Kamusta na kayo nakalipas na buwan? Ang dami natin naranasan, ano? Hindi lang init, no? Yeah? Ang bait ni Lord, ano? Ang bait ni Lord, sa sobrang init, humingi tayo ng lamig. Pero binigyan niya tayo pansamantala. Pero binagyo naman tayo. Hindi pa tayo gano'n kasi nga sabi nga iba, pag nag-ano, lalo ng mga sinos, sala sa init, sala sa lamig. Sabi sobrang init, hihingi kayo ng lamig, binigyan kayo lang, nagre-reklamo pa rin kayo. No? Ang gano'n ng tao, no? Puro reklamo, no? Hiningi sa Diyos, binigay ng Diyos, magre-reklamo pa rin. Hindi sa magpasalamat sa Diyos, hindi sa magre-reklamo, no? Ano, sandali lang naman, dumaan lang naman yung ulan na yun, pinadaan lang nito. O ngayon, iinit na naman. Dapat ganun din ang pananampalataya natin sa Panginoon. Mas mainit pa ang ating pananampalataya. Amen? Dapat masigasig na tayo sa lalo sa gawain ng Panginoon. Mapalad tayo, sabi nga ng Biblia sa Lucas 11:28, di ba? Mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Panginoon, ng salita ko, at tumutupad nito. Na hindi tayo po titigil sa pakikinig lamang. Kailangan ginagawa natin ang kanyang salita sa ating mga buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Bago tayo po tungo sa salita ng Diyos na ipagkakaroon sa atin, hindi tayo magpatuloy-gabay sa banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. O, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat sa lahat. Salamat po sa pagkakataon ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Na kami, Panginoon, hinayaan mo, Panginoon, at sinamahan mo kami sa pagtungo sa iyong iglesia. Sa lahat ng iyong mga anak na ngayon sa iglesia, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na maririnig namin, Panginoon, nawa hindi lamang ito marinig, Panginoon, kundi ito ay makita sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, namin niya. Pag-ministeryo ka, Panginoon, sa bawat sa amin, at ang Espiritu, Panginoon, ang siyang malayang-malaya na kikilos sa aming mga buhay. Hallelujah. Kaya Lord, maraming salamat po sa pagkakataon ito, lalo-lalo na yung lingkod, Panginoon. Patuloy ka manguna sa buhay ko, Panginoon. Ikaw makita maitaas, Panginoon, sa lahat ng bagay. Hallelujah. Salamat po sa patuloy mong pangunguna sa amin. Kami po'y naniniwala at nananaligtan na ng palataya, Lord. Ikaw po, Panginoon, ay nasa aming kalagitnaan sa mga oras nito, Lord God. At patuloy ka magparamdam sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan din natin nauunawaan, di ba? Sabi nga, hindi natin talagang tumayan ng kung anong katotohanan. Pero, sabi nga po dito sa mensahe ng Panginoon na pinagkaroon sa atin, the gospel of truth, ang ebanghelyo ng katotohanan. Hallelujah. Ano ba talaga ang katotohanan? At sino talaga ang totoo? Hallelujah.
Praise God, hallelujah. Ako, the gospel of truth, hallelujah. Yan sinasabing ebanghelyo ng katotohanan, hallelujah. At dalawang bagay na pagtuturo sa atin sa ano ba ang tunay na katotohanan at sino ang katotohanan? Sinasabi po rito sa John 8, John 8, sabi nga sa John 8:32. Ano ba sinasabi dito sa John 8:32? John 8:32. Hindi Romans 3:20. John 8:32. Ayan. Ano sinasabi sa John 8:32? You will know the truth and the truth will set you free. Sa Tagalog, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa inyo. Amen? Praise God. Ano ba talaga ang katotohanan? Hallelujah. What is truth? Ano ang katotohanan? Sinasabi mo sa Romans 3:23, ito ang tunay na katotohanan. We are all sinners. Sabi nga, lahat tayo ay makasalanan. Amen? Hindi po. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ito yung ayaw tanggapin ng mga tao. Ay, hindi ako nagkasalanan. Hindi wala akong kasalanan. Wala naman ako nagawang masama. Wala naman ako naagabyadong tao. No? O sinabi mo kasalanan eh. Kasi natatakot eh. No? Bakit? Kasi pag nagkasala, merong kaparusahan. Di ba? Kaya ang tao natatakot, eh, wala akong kasalanan. Pero hindi nasisinungaling ang Biblia. Sabi nga, lahat tayo ay hindi naging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, tanggi tayo ng mga kasalanan. Tingnan po natin sa verse John 1:10. Ano po sinasabi sa verse John 1:10 tungkol sa kasalanan nito? Sinasabi natin, wala tayong kasalanan. Ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Wala sa akin ang kanyang salita. Amen. Pag wala sa iyo ang salita ng Diyos, hallelujah, hindi mo inaako sa sarili mo na ikaw nagkasala. Yun lang naman ang gusto ng Diyos, confess your sin. Amen? Ipahayag natin ang ating kasalanan at tayo'y patatawarin ng Diyos. Hallelujah. Kaya hanggang sa mga panungay na nakikita natin, ito po yung katotohanan na inahayag sa atin. At tayo'y patuloy. We are all slave of sin. Sabi nga po. At ang pangalawa, sinasabi po rito, we are still slave to sin. Patuloy kami, sabi nga, ay tayo patuloy po na alipin ng kasalanan. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo, ang sino man ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kita niyo mga kapatid, patuloy tayo ito'y alipin ng kasalanan. Kung tayo ay patuloy na gumagawa sa kasalanan. Pero napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Pagkat, sabi nga po, andyan ang ating Panginoon Jesucristo upang tayo ay patuloy na palayain sa kasalanan ito. Hallelujah. Ano sinasabi ko? Sa John 8:34. John 8:34. Sabi nga tayo kung nagpapatuloy. Sabi ko rito, sabi nga po, John 8:34. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino man na nagkasala ay alipin ng kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpapaalipin sa anumang uri ng kasalanan. Pag nandiyan pa tayo, hindi tayo lumalayo yan. Ayan ang nagbibigay ng alip, mga pag-alipin sa atin. Patuloy tayo. Hindi tayo malaya na gumawa ng kabutihan. Pagkat alipin tayo ng kasalanan. Praise God. Hallelujah. Tingnan po natin sa Roma 6:22. So Roma 6:22. Dito,
Roma 6:22. Pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. Ang dulot nito'y kabanalan at buhay ng walang hanggan. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan po natin, pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa Kristo sa anumang uri ng kasalanan. Tayo'y alipin na ng Diyos. At ang matatanggap natin dito ay kabanalan at walang hanggang buhay. Praise God. Hallelujah. Nakikita po natin mga kapatid. Alam po naman natin, di ba, amen? Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Kaya tayo takot na takot dumami ng kasalanan natin. Sabi niya. Nandito daw sinasabi sa Romans 6:23. Sabi po sinasabi sa Romans 6:23. The wages of sin is death. Amen? Sabi nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay pamatayan. Kamatayan, tumamatay ka ng punong-puno ng kasalanan at malayo sa Panginoon. Saan tayo patutungo? Saan tayo pupunta? Doon sa walang hanggang kaparusahan. Hindi doon sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, hallelujah, confess your sin and God will forgive us. Amen. Ipahayag natin, patuloy natin ipahayag ang ating mga kasalanan at tandaan din sa tayong patawarin. Amen? At makamit natin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito nakikita natin ang tunay na katotohanan. At ang katotohanan nito na malalaman natin. Sabi nga, you will know the truth and the truth will set you free. Sabi nga, sino naman ang magliligtas sa atin? Hallelujah. Sabi nga, who is truth? Sino ba ang katotohanan? Sino ang katotohanan sinasabi ng Biblia? Who is truth? Tignan natin sa John 14:6. John 14:6. John 14:6. John 14:6. Ano sinabi po rito? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan ang katunayan. Who is true? Sabi ni Jesus Christ. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen? Alam na natin kung sino talaga ang tunay na katotohanan na nagaganap sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Siya yung buhay. Hallelujah. Siya yung daan para doon sa buhay na walang hanggan na nakalaan para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Na nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang sarap mga kapatid. Hallelujah. Kung malalaman mo lamang katotohanan, kung patuloy ka susunod sa kalooban ng ating Panginoon, lalakad tayo ng merong kabanalan tungo sa buhay na walang hanggan na sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat mga kapatid. Kaya, confess yourself. Sabi nga, evaluate yourself to the Lord. Hindi na rin. Kung tayo papayag na ganito na lang ang buhay natin, confess to the Lord. Hallelujah. Lord, pagtagal mo na sa Panginoon, hallelujah. Ano mga bagay na naganap at nangyari sa iyo? Sabi nga ako narinig ko. Hindi mo lamang sinabi. Kaya mo nasasabi na ang Diyos ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. God is a great provider. Kaya natin nasasabi ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil naranasan natin ang provision ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Hindi mo basta sinasabi lang ito. Dahil kaya mo nasasabi ito ng totoo sa buhay mo. Pagkat naranasan natin ang talagang provision ng Panginoon. Pag sinasabi natin, God is good. Ba? Sinasabi natin, pag sinabi, God is good, ang sasagot natin, all the time, God is good. Hindi lang natin sinasabi ito kung hindi natin naranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, buhay na buhay ang pagsabi mo sa ginagawa ng Diyos. Kasi nararanasan mo. Sabi nga, God is my healer.
Bakit mo sinasabi? Kasi nararanasan mo ang kagalingan na binibigay ng Diyos. God is our friend. Sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay. Nararanasan mo yung kalakasan na binibigay ng Diyos. Kaya nasasabi natin ang buong puso natin na tayo ay patuloy na pinalalakas ng Diyos. Amen? Praise God! Hallelujah! Kaya, ang sarap po talaga na patuloy po na lumalago sa salita ng Diyos upang maunawaan natin ito. Kasi sinasabi nga po, isa katuparan ninyo ang lahat ng salita ng Diyos upang maranasan nyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Pagkat kung hindi natin mararanasan ang lahat ng bagay nito, wala tayong sasabihin. Kaya inaalaw ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na sa buhay natin upang maranasan natin tunay ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sabi ko nga sa akin, kung testify ko talaga sa inyong buhay ko, napakahirap. Napakarami na ng bagay na naganap ang pangyari. Pero, thanks God. Sabi nga ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ Jesus, who strengthened me. Magagawa mo ang lahat ng bagay na ito dahil si Kristo ang siyang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Amen? Kaya mo natapagtagumpayan ang buhay sa araw-araw dahil si Kristo ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Dahil si Kristo ang siyang nangunguna sa ating buhay. Hindi ito magagawa ng ating lakas, hindi ito magagawa ng ating karunungan. Hindi siya lamang. Kung talaga tayo nananalig at nananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi natin, sa ginagawa natin, mapalad tayo mga kapatid. Kung talaga gusto natin lumago, if you want to grow, you must be grow. You must be go. Hindi pwede, okay lang, maganda yan Wala yung ganda. Kung nabuti yan. No, brother and sister. Kung gusto mo talaga tunay na lumago sa gawain ng Diyos, sa salita ng Diyos, kailangan you will sacrifice everything. Mapalad tayo. Bakit? Merong nagtuturo, meron nagtuturo, at merong gawain ng Panginoon. Sabi nga po, ang salita ng Diyos, hindi lamang sa loob ng iglesia, kailangan sa labas ng iglesia. Sa loob ng iglesia, pinalalakas tayo. Sa labas, doon natin gagawin ang salita ng Panginoon. Yung salita na nagpalakas sa atin, ay kailangan din ng ibang tao. Amen? Amen po ba? Amen. Praise God. Tingnan mo nga sa Romans 6:22. Tingnan natin sa Romans 6:22. Romans 6:22. Meron ka ba dyan? Wala. Romans 6:22. Nalagay mo yung conclusion, Romans 6:22. Praise God. Ang sinasabi dito sa Romans 6:22. Sulat ko na lang. Praise God, tuloy-tuloy na po tayo. Hallelujah. Napakasarap po kami. Ano sinasabi sa Romans 6:22? Datapwat kayo mga malaya na sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga ay kabanalan at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya malayan-malaya na tayo. Dahil tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon Kristo. Meron ang kata, di ba? Sabi nga, I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Malaya tayo mga kapatid. Wala nang ahadang sa atin. Yung kasalanan na bumabaan sa ating mga katawan. Hallelujah. Pinalaya na tayo ng Diyos. Hindi tayo dapat kontrolin ng kasalanan. Dapat labanan natin yan. Dahil gusto mo lumago, you will be sacrifice everything. Hallelujah. O, dyan muna kayo. Kasi gusto mo lumago.
Hindi na kailangan natin magsalita dito sa labas, sa ating pamilya. Ang mahalaga, makita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Merong nababago at nababago. At nakikita nila na merong kakagalakan na patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala kang problema. Amen? Ba't tayo matakot sa problema? Kaya natin maproblema ang problema. Ang malaga, nandun tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pagkat hindi naman tayo iiwan ng Diyos at hindi tayo pababayaan. God will provide everything. Pangako niya yun. Panghawakan natin yun. Kasi doon tayo natatakot eh. Yung mga nagtatrabaho, kaya yun ang kumokontrol sa atin. Akala natin, hindi natin alam, ang Diyos ang nagpala sa iyo niyan. Diba? Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pamilya. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng trabaho. Hindi yan magiging kontrol, yun magiging hadlang para tayo ay lumago sa Panginoon. Amen? Kaya po, mga kapatid, dapat nakikita sa buhay natin, sa loob at labas ng ating tahanan. Nandun ang pag-ibig ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang pamilya mo. Mahal mo ba pamilya mo? Amen. Kung mahal mo ang pamilya mo, hindi ka papayag na sila ay mapunta doon sa dagat-dagatan na po. Mahal mo sila. Dalhin mo sila sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po, kung hindi mo sila madala sa iglesia, ang salita ng Diyos, ang dalhin mo sa tahanan mo. Ewan mo ba? Kapakahirap ang ibig, sa pamilya na lang. Sasama ka sa akin. Magsimba tayo. Para makala nila nagbibiro lamang tayo. Akala nila biro-biro lang itong ginagawa natin. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi nga, bilis ng panahon, no? Tapos na ako parang, hindi man naramdaman to. Yung May, June na ngayon. Ano pa kaya magaganap? Ano naganap ng May? Ano pa magaganap nito June? Kaya prayer, we must be kung tayong papayag na hindi tayo lalago. Lalo na sa oras ng panalangin natin sa Panginoon. Amen? Sabi nga, napakalaking bagay na tayo ay nakikipag-isa sa lahat ng gawain ng Panginoon. Bakit po? Dahil po lalago tayo. Ibig sa ministry ng pananalangin. Hallelujah. Kung nandito po kayo ng Biyernes, napakasarap po ng ginawa ng Diyos sa buhay namin. Hallelujah. Kami po nananalangin dito pa naman talaga nakala namin napakarami namin at kami mayroong kagalakan sa aming puso. Kung tumawa kami ng Biyernes dito. Lahat, natutuwa po kami talaga. Luwas, confess kung ano nararanasan mo, kung ano nararamdaman mo, kung ano sitwasyon ng buhay mo, malayang-malaya ka na ilalapit sa Panginoon. Para na nakikita ko, parang napakalapit lang ng Panginoon. Andiyan siya sa tutugon sa iyong panalangin. Hallelujah. Kaya nararanasan natin habang tayo nananalangin, umiiyak tayo. Kasi nararanasan mo yung comfort ng Panginoon. Alam mo ng mga kaaway, kung ano na lang sinasabi sa atin, lalagay sa ating kaisipan. Pero humihingi ka ng comfort sa Panginoon doon. Sabi nga, no, dito mo magagawa lahat ng mga bagay na yan. Sabi nga, napakasarap po, totoo. Napakasarap po sinasabi ng Panginoon, sabi ng Biblia. 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan. Ako ay nasa inyong kalagitnaan. Kaya i-claim mo habang nananalangin ka, Lord, andiyan ka sa harapan ko. Ito ang problema ko, Panginoon. Ito ang pangangailangan ko, Panginoon. Kakausapin mo ang Panginoon. Lord, ito ang problema ko. Hindi naman naliligid sa iyo ang sarili ko ngayon. Hindi ako na sa Panginoon na lahat. Hallelujah. Lahat ng bagay na kailangan lumago tayo eh. Kailangan, paano ko lalago? Ang paglago mo, ay kailangan mararanasan mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Hallelujah, kagaya ng inaawit natin kanina, di ba? Kapasalanan natin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Yes. Amen po ba? Yes.
Tignan mo ate, ano tayo, sa 1 John 2, 1 John chapter 2, verse 2. Tutuloy natin ito. Kaya 1 John chapter 2, verse 2, siyang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ang mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo, buong tao. Kaya, okay, napakasimple mga bagay, no? Hindi lamang ng kasalanan natin. Sabi na, meron ba? Hindi lahat ng tao sa buong mundo. Amen? Kaya sasabihin natin tayo lang pinatawag na Kristiyano, tayo lang. Hindi po mga kapatid. Muslim yan, Buddhism yan, kung ano pang religion meron yan. Ang kapatawaran sa ginawa ng Jesus Christ ay natanggap nila. Amen po ba? Kasi si Jesus Christ na may landong para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya, papalat kayo mga kapatid. Ginagamit kayo ng Diyos para ikakahayag ng kanyang mga salita. Pagpalain kayo mga kapatid. Every Saturday, meron silang Bible study sa praise God. Ano na, nagpapatuloy. At marami pang uhaw ng mga kaluluwa na sila makakasama sa lugar nito. Tayo rin, naisin po natin sa lugar dito. Huwag tayong papayag ang salita ng Diyos nasa sa atin lamang. Mag-i-instrumento po tayo. Kahit saan. Kung meron dyan, punta tayo. Gamitin natin. Kung ano ang salita ng Diyos na pinapahiwatig sa iyo. Ibigay natin. Amen? Ito ang katotohanan. At huwag natin kalilimutan. Diba? Tingnan po natin. Sinasabi sa Hebreo 9. Sabi ko sa Hebreo 9. Diba? Lagay mo muna sa Hebreo 9:27. Sabi po rito, di ba? Anong ang sinasabi doon? Ano ba? Minsan lang pinakdang mamatay ang tao. Pagkatapos nito ay paghuhukom. Ito ang tandaan natin mga kapatid. Minsan lang tayo mamatay. Pagkatapos nito ay paghuhukom. At ikaw ang mamimili kung saan ka gusto mong pumunta. Hallelujah. Ngayon pa lamang, dapat ginagawa na natin. Kung gusto natin sa buhay na walang hanggan, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At kung gusto mo naman, doon sa walang hanggang pagdurusa, magpapatuloy ka sa kasalanan. At hindi mo tatanggapin si Kristo sa buhay mo. Hallelujah. Kaya sinasabi sa Hebreo 9:20, minsan lamang inandog si Kristo. Tandaan po natin sa 28. So, ito po mga kapatid. At malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po sinasabi. Dito tayo magbubulay-bulay na salita ng Panginoon. Sabi nga sa Hebreo 9:28, ngayon din naman si Kristo na inihandog minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, makikita na hiwalay sa kasalanan. Ikaliligtas ng mga naghihintay sa Kanya. Amen? Sabi nga po, tandaan po natin mga kapatid sa ibang translation, sinasabi po ito, minsan lamang inihandog si Jesus Kristo. Ang kanyang muling pagbabalik dito ay hindi muling ihandog ang kanyang sarili, kundi ipagsasama niya na ang lahat ng mga naghihintay sa kanya. Amen po ba? Meron ba tayo sura sa mga kasama sa kapit sa piling ng Panginoon? Meron ba tayong kagalakan? Nalapitan dumating natin Panginoon sa Kristo sa lahat ng bagay na nagaganap nangyayari sa buong mundo. Yan ang sign na napakalapit na ng Panginoon sa Kristo. Tayo ba ay merong pag-asa, merong assurance na tayo ay makakasama sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo? Gusto ba natin makasama? Ayaw niyo sumama. Hindi pa naman kayo isa sa amin. Hindi yun. Sabi nga, ianda lang natin sarili.
Huwag tayo kasi nga sinasabi, nag-uusap nga kami. Abi tatandaan po natin sinabi ni Pablo, ang mabuhay, ang mamatay ay kay Kristo. Ang mabuhay ay pakinabang. Ang mamatay para kay Kristo. Kasi siya ang magiging kasama natin. Kaya po mga kapatid, ito po ang tunay na katotohanan na ginapahayag sa atin ng Panginoon. Dapat ay malaya na tayo sa lumang uring kasalanan na nanananahan sa ating buhay. At malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Inihandog ang kanyang buhay para sa kasalanan ng lahat. Kaya hindi na po uli mauulit ang lahat ng ito. Ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi upang ihandog ang kanyang buhay, kundi kunin ang mga naghihintay at nangaligatan ng palataya sa atin. Tungo doon sa buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Hallelujah! Sige, palakpak para sa Panginoon. Yung para sa Panginoon ang palakpak. Praise God! Hallelujah! Kailangan lang po natin mga kapatid na patuloy tayong lumago sa aspeto ng ministeryo na ginagawa natin sa Panginoon. You must be go. You want to grow. You must be go. Pag sinabi you must be go, kailangan units of sacrifice. Wala makakapagpigil sa atin. Gusto mo ba matuto eh? Sinasabi nila ng Biblia yan kung patuloy natin babasahin ang salita ng Diyos. Sabi niya, sinasabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at mag-aral kayo sa akin. Kaya, mga kapatid, huwag po tayo mapayag na stagnant ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat ito ay lumalago at tayo ay natututo sa kanyang mga salita. Kasi hindi po natin masasabi ng mabuti ang Diyos kung hindi po natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan, hindi mo masasabi sa kanya. You will never say for that because you will never experience God's power. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon sa oras nito. Hallelujah. Ako talaga patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon dahil nararanasan ko yung kalakasan na binibigay sa akin ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga Lord, wala naman magagawa eh. Tagal ko na, ilang taon na. For 5 years, di ako nagpupunta ng ospital. Hindi ako nagpapadoktor. Wala akong iniinom ng gamot. Ang gamot ko si Kristo. Pag nakakaramdam ako ng panghihina, salita ng Diyos ay nagpapalakas sa akin. Kaya sabit ako pag-araw ng linggo, nasasabit na ako sa pag-araw ng biyernes. Bakit? Kasi doon mo nararanasan ang presensya ng Panginoon. Bakit? Dahil sama-sama tayo. Oo, sabi na, pwede tayong manalangin, nasa loob ng kwarto. Individual prayer, kung anong gusto mo. Pero kung gusto mo maranasan talaga ang presensya ng Panginoon, sabi ng sister, inaanyayahan ko kayo. Walang pipigil sa iyo. Huwag ka magpapapigil sa anumang bagay. Ang lahat ng bagay na meron ka, ang Diyos ang nagpala. Pero hindi yan ang magpipigil sa iyo para makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Kung gusto mo pagpalain tayo ng Diyos, pagpalain tayo, kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Praise God. Bakit dito? Malayang-malaya ka. Nakapasalamat sa Panginoon sa buhay. Sabi, isang buwan na ang dami natin naranasan, still, sabi nga ako, may buhay at kalakasan tayo. May magandang buhay pa rin binibigay ang Diyos. Kasi yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. What's God's plan? To give you hope and good future. Kaya yung nangyayari sa iyo, yan yung plano ng Diyos. Kailangan sumunod lamang tayo sa Panginoon. Amen? Meron tayong kasiyahan. Ay, alam mo yung lumalago sa Panginoon? Masayang-masaya sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kikita ko nga sila, sila Kuya Brian, si Gea, si Chow. No. Pupunta sila sa Bible study, ingit ako eh. Kasi, ayoko na masasama ako sa kanila para alalayan ako eh. Hinihingi ko sa Panginoon, yung talagang normal life, para makasama ko sa kanila. Napakasarap. At kikita ko yung kagalakan. Hindi lang siya gagawin nila. Marami sila trabaho. Pero yung kalakasan ang binigay sa kanila ng Diyos. Amen? Yung wisdom and knowledge na binibigay ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Di ba? Sa araw-araw, ang Diyos ang nagbibigay. Hindi mo natin alam yan. Pero ang Diyos,
Malayang bigyan ka ng karunungan. Basta humingi ka lang sa Kanya at bibigyan ka ng Diyos. Di ba sinasabi ng Biblia? Sabi niya, humingi ka sa Diyos at ang Diyos bibigyan ka. Ano mga bagay na hinihingi mo sa Diyos? Ibibigay niya sa iyo. Hallelujah. At para naman sa kanyang kapurihan. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon. Umalang ito. Ay masaya na naman ako. Hallelujah. Nakita ko kayo. Another month na naman binigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano magaganap ang mangyayari itong buwan na ito. Pero ipagpasalamat na natin sa Panginoon sa lahat ng biyaya at pagpapala na nakalakay sa atin. Basta patuloy lamang tayong susunod sa kanyang kalooban. Hindi sa ating kalooban. Kaya yung prayer ni Jesus Christ, kaya ano nasabi niya, not your will, not my will, but your will be done. Amen? Gusto mo ba ito? Gusto mo ba maghirap? Ayaw mo, pero bakit inaalaw ng Diyos? Dahil merong pagtuturo, merong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, go! Kagaya ko, kahit na sabi niya, nakikita, kanina pa, hirap na hirap ka din. Ano ba talagang nais ang plano mo? Napakahirap mag-amin na. Marami ng karamdaman, dinawala pa. Amen, no? Ang hirap eh. Lahat na yata ng pagsubok, naranasan ko, physically, spiritually, emotionally. Oh, sige nga, pag pinagsama-sama ko yan, ano kaya mangyayari sa'yo? Wala na, magiging ka. Diba? Yan, pag yan ang pinagbulay-bulay mo sa kaisipan mo, tuwang-tuwa ang kaaway. Bakit? Gagamitin yan para ikaw ay manghina. Gagamitin niya lahat na yan para ikaw ay lumayo at mawala sa Panginoon Jesucristo. Pero sabi nga, kung nasa Panginoon ka, Lord, mananang ka sa buhay ko. Hindi ko kaya to, Panginoon. Pero kaya mo ito. There is nothing impossible in you. Walang mahirap sa Diyos. Diba? Sa pag-ibig, pag inaawit tayo, yes, Lord. Walang imposible sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa salita ng Diyos. At tayo malayang-malaya na at tuloy tayo lumago sa aspeto ng gawain ng Panginoon na meron tayong kaganahan, kasiyahan na gagawin ang lahat ng ito at walang kapagandang sa atin. Ang napakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. God bless you all. Amen? Sige po, palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na binahagi mo sa amin sa araw nito, sa umagang ito, Lord God. Ang tunay na katotohanan lamang ay nasa iyo, Panginoon. Ang gawin makasunod sa ayon lamang sa iyong kalooban. Salamat po sa patuloy na pangunguna mo sa bawat isa amin, Lord God. Hindi lamang po namin narinig ang iyong salita, kung hindi sa Panginoon ay makita sa aming mga buhay. Hindi po namin talaga kaya ang lahat ng ito kung wala ang iyong pagsama. Kaya Panginoon, kami po yung nananalig at nananalig sa aking mga kapatid na ito, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay na ikaw ay siyang makita at mapagpulihan. Salamat po sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. God bless you. Amen.